Dalawang laro uli ng ating mga pambatong masters ang ating i-analyze. Vince Angelo Medina, National Master, nakalaban ang number 1 player ng Thailand at ito po ay si Prin na estudyante po ni biyaherong chess coach, PD Master Kauso. Proud po tayo no kasi Pinoy ang nagpa number 1 player kay Prin sa Thailand. Pero ito pong ating National Master Medina ay isa sa mga mandirigmang masters dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi papaiwan ng Pinoy. At susunod naman natin ang laro ni MJ Bacojo na patuloy na nananalasa. Magkasunod po sila ng board kaya magkadikit lang. 2 games po i-analyze natin. Pero bago yan, atin munang sagutan ang puzzle na iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon. Congratulations sa mga nakakita. 2 moves mate ito Queen E5. Tapos, promote ng Queen, Matchas. Dalawang Reyna, Matchas. Ang gaganda po ng mga puzzles pang training talaga dito sa Internet Chess Club. Sa mga wala pa po, gawa na kayo. Free lang ang account dito. Makikita nyo ang link kung paano, saan kayo pupunta para makagawa ng account. Sa description below lamang po, no? At, nako, napakaganda. Lalakas talaga kayo dito. Free lang po. Downloadable sa Play Store at sa App Store. Download na po mga kamatchas. Unahin natin ang salpukan sa pagitan ng ating kababayang National Master Vince Angelo Medina at International Master Prin ng Thailand. Number 1 player po ng Thailand yan, no? Top player talaga. Ang ginawa ni Vince, nag-E4 at nag-C5 naman. Ba, Sicilian. Knight F3, D6 at pinasok ang regular nating nakikita. Open Sicilian. Pero nag-G6. Ang tawag po dyan ay Sicilian Dragon. Ang madalas nating nakikita yung A6. Najdorf, di ba? Itong G6, tingnan natin. G3. Ayan po. Ang Pinoy talaga medyo kakaiba ang variation, ano? Usually po dito, Bishop C4 ang tira, F3, Bishop E3. Pero dito, nag-G3. Unusual variation, pero bookline pa rin. Bishop G7, Bishop G2, Castling, Knight C6, at ayun, nag-Knight DE2. Dito po kasi mga kamatchas, hindi basta-basta maka-Bishop E3 kasi titirahan po ng Knight G4. Iistorbohin po ang Bishop na yan. At kung ang gagawin naman dito ay, halimbawa, mag-H3 muna. Yan, silipin lang po natin, konting pag-aaral lang po sa opening na to. Para pag naka-Bishop E3, wala nga namang Knight G4. Kaso mayroon na pong taktikang Knight takes E4 sacrifice na pabubukasin ang diagonal ng bishop. Ay, naku, malakas ang atake niyan. Pag kinapture lang ang sacrifice knight, di parang nagpa 1 pawn down lang talaga ang puti. At kung sasabay naman ng capture sa C6 muna para walang masabing nakabitin, makikipagsabayan po ng knight takes C3 ang black Talagang hahabulin yan Capture sa queen, capture din. Anong gagawin ngayon? Halimbawa, capturein ito, capture, klarong isang pawn pa rin ang lamang. At kung halimbawa naman, ibitin naman ang capture sa knight. Halimbawa, dito muna, kumapture sa B7. Ang gagawin po ay bishop takes B7. At halimbawa, mag-bishop takes B7, rook A B8. Anong gagawin? At halimbawa, kasi pag kinain to, kain lang din dito, di ba? Halimbawa, mag-bishop F3, may knight takes B2 naman. Ayun, or bishop takes B2. Sabayan, pag kinain, and knight takes B2. Ayan, lamang pa rin dito ang black mga kamatchas. Decisive advantage for black. Kaya, mayroong trick dito sa knight C6 na last move ni Prin May last trick magda knight takes E4. Kaya, napilitan dito si Vince na mag-knight DE2 para iwas lang sa mga ganong tactical blows na knight takes E4. At nag-rook B8, ayun. Kumbaga, iwas na sa diagonal at para magpasimula ng umatake sa queen side. Nag-H3. Okay, para pag bishop E3 mamaya, walang knight G4. Napaka-vital po nun mga kamatchas, Kasi kung basta-basta ka lang lalabas ng bishop, yung knight, lulundagan ka dyan, iistorbohin yung bishop mo. Okay po? Kaya, ayun, nag-B5, atake na sa queen side, bishop E3, di wala nang knight G4. Wala nang nakakailang na mangi-istorbo sa bishop. B4, diretso kagad si Prin. Gusto kagad unahan ng atake. Knight D5, pumunta sa gitna. At nag-bishop A6. Okay, bookline pa ito. So may pressure pin. At nag-rook E1. Iwas na kagad sa pin. Nag-E6. Okay. At yan po ang lumalabas
na novelty na wala po sa talaan ng aklat. Dahil ang mga nakatala pa dito, ang recorded, ika nga, bishop takes e2 at may tumira na rin ng knight d7 sa posisyon na ito. Taong 2003 at taong 2011 and 1999. Mga matatagal na pala yung mga tumira, no? Okay. Pero dito tayo ngayon sa bagong tira ni Prince. Novelty. Wala sa libro. E6 paalis lang sa knight. Napilitang kumapture dun sa f6. Queen takes f6. Ayun, para may atake sa pawn b2. At nag-rook b1 muna. Kumbaga, sinecure muna yung b2. And then, ayun, meron kasing weak d6 dito ang black na tatargetin. At nag-rook fd8. Syempre, para wag bumagsak ang pawn. Nag-C3 naman. Ayun. C3 para pagkakinain, kain nga naman ng knight, mabubuhay, gaganda ang posisyon. O pwede rin po ng pang-capture, no? Para mapangalagaan ang D4 square. At ito pa po ang threat ng C3. Ayun, may napansin ako, no? May mga ganun sa isang banda, no? Queen A4. So, kinapture na yung pawn sa C3. Nag-B takes C3, Rook takes B1, Queen takes B1. Dito po masasabi natin slightly better for black. Bakit? Kasi mayroong mahinang pawn. Ayan, no? Isolated pawns meron samantalang 2 pawn islands lamang sa black. So napaka-importante po ng pagbabasa ng pawn structure. Ayan, so mas maraming pawn islands, mas lugi, mas pangit. Nag Queen E7 muna, ayun, para may target dito. Okay, so pressure lang sa C3. May nakikita po kung kain dun mamaya sa isang banda pero timing lang. Nag Knight D4 na. Okay, hinarangan na yung pressure dito sa C3 at ayun, para ma-challenge yung knight na kung ka-capture po ay C takes D4, mari-repair ang pagkapangit ng pawn structure. Pero gustong i-maintain ni Prin ang pagka hindi magandang pawn structure ng puti So, knight A5, ang plano sana magda-knight C4. So, nag-queen B4, atake sa knight. At nag-queen C7, depensa po. Knight B5. Ayan, dito nakipagsabayan na, binalagbagan na ng atake dito ni Vince. Kinain, kain, at nag-rook B8. Okay, inatake ang queen. Nag-queen A4 at nag-knight C4. Ayun, dito mga kamatsas, bakit kaya hindi kinapture ang libreng pawn? Halimbawa, kung capturein ng queen ito, balikan lang natin para at least maintindihan natin. Meron po kasing rook C1 mga kamatsas na saan dadalhin ang queen para mapanatiling depensado ang knight. O halimbawa, mag-ambisyon lang ang black. Halimbawa lang naman mag queen B4. Yan po ay napakalaking blunderacious mga kamatsas kasi may queen takes B4, rook takes B4, may rook C8 check, obligado harang, tapos ang gagawin po pagka hinarang, may bishop H6. Goodbye kagad. Okay po? Matchas ang paparating. Samantalang pag nag-check, angat lang, wala nang kasunod. Delikadong-delikado po ang black pagka ganyan. Okay? Ngayon naman, what if bishop ang ipang-capture po dito? Ay, wait lang po mga kamatsas, sa kalimutan ko. After queen takes C3, rook C1, isa pang paraan para ma-maintain ang pagkadepensa niyan is queen E5. Paano kung mag-queen E5 para may depensa pa rin sa knight? Ano naman ang gagawin ng puti? Ito po, magbi-bishop F4. Talagang kukulitin dito. Ayun, kasi kung queen B5, same lang, Kain-kain, rook C8 check, bishop H6, nakita na natin. So, only square is queen H5. Pag nag-queen H5, ayun, kakain na dito. Pero actually, parang G4 pwede rin O, G4 ba? Hindi ba pwede G4? Parang pwede itong G4 O, para talagang yung queen ay mapaalis sa pagkakadepensa, only move is queen H4 and may queen takes A5. Babagsak ang knight. So, maliwanag po, Balik tayo mga kamatsas. What if bishop naman ang ipang-capture dito sa libreng pawn? Magro-rook C1 po. Ayun, napakatinding pagkakapin yan. Pwedeng tirahan ng bishop dito later on, mairita yung bishop, nakapin ang queen, etc. etc. So dito pa lang po mga kamatsas, kitang-kita na talagang delikado ang black. Balik po tayo mga kamatsas. Kaya dito, himbis na capturein, hindi magalaw-galaw yan. Nilundagan na lang ng knight ni Prin para atakihin ang bishop. At nag-bishop D4. Ayun, tinapatan naman ang strong fianchetto bishop na namimresure sa C3 pawn at nag-A5 lang dito. Kasi nakatreat din yon sa isang banda. So, ginawa ni Prin para mailigtas niya muna yung pawn. Okay, so dito po mga kamatsas, kung napapatanong kayo, what if mag-E5? Paano kung paalisin yan? Obligado pong bumalik dito, bishop E3. Okay? At kapag bumalik, kumbaga parang provoking lang sa black na, okay, dahil nakatira ng E5, yung bishop ay medyo nabarhan.
na bad bishop tuloy ngayon. Okay, parang talagang pinoprovoke or ini-invite talaga yung push e5. So yun ang plano ng bishop d4. So maganda po ang binitawang idea dito ni National Master Angelo, no? Ayan, balik tayo. Kaya a5 ang ginawa dito ni Prim. At ayun, capture na and bishop f1. Inatake po ang knight sa c4. Knight e5, iwas. At nag-queen d4. Kakatakot, no? Parang may lundag. Pero nakapin po kasi. Hindi pwedeng ilundag pa yung knight. Hindi pwedeng galawin. Nag-king g8. King g2. Yan, para walang knight f3. Nag-queen c6. Okay. Ito na nga po. Islug-islugan time. Positional time. a4 muna. Ayan. So may nakikita po kung panglock doon na bishop b5. At nag-rook to b2. Pressure lang sa f2. Second rank control. Bishop b5. Nag-queen c7 atras. And then rook e2. Siyempre kailangan pong i-neutralize yan. At baka makapaghatid po yan ng di magandang komplikasyon. Tinanggap naman ni Prin ng exchange. So knight versus bishop. Knight d7. Bishop b5 ulit. And knight c5. So dito po talagang equal. Kung tutuusin, ano? Equal. Yun nga lang, talagang sa gantong position, medyo yung bishop po kasi mahiwaga yan. Medyo sa akin pong sa aking experience, ano, pag bishop versus knight, karamihan ng magandang gamitin yung bishop. Lalo na sa open and semi-open position. Pero pag close, wala talaga. And semi-close, knight ang bida dyan. So dito, tingnan natin, ano, nag-F3 para talagang pang secure support sa E4 para makaalis ang queen ng malaya at hindi malaglag yung pawn E4. Nag-H5 naman po. So extra space sa king side. Nag-H4. Ayan. Kasi po dito sa isang banda, maaaring tumira po ng H4 ang black. Panira ng king side na kapag kinapture, pangit tapos butas pa yung F4 square. Pwedeng ma-E5 tapos knight E6 malundagan ng knight sa F4. So may H4 na papagapang, obligadong okupahan ang H4 square para hindi po matulakan. At nag-knight B3, inatake ang queen, queen F6. Ayun, sinamantala naman dito ni Master Medina ang weak square sa F6 ng black. Okay, para manatiling aktibo. Nag-E5, ayun, nilak naman ni Prin. Para sa isang banda ay ma-disconnect naman ang pagkakadepensa ng queen sa pawn. Pero pag kinapture kasi yan, may bawi din sa pawn d6. Sa isang banda, ita-timing lang ang papalaglag dyan sa pawn c3. No? Palalaglagin yan eh. Nag-bishop to e8 mga kamatsas. Bishop e8. Ayun, pressure lang po sa pawn f7. Ayan, dito nga po, slightly better ang evaluation bar eh. Lamang ang black, I mean. Nag-king f8 mga kamatsas. Ayan, dito po. Pag king f8, nalagyan ng bad move ng stockfish. Pero actually po, considered blunderacious yan. Hindi lang po bad move yan. Sa laki ng itinalon na evaluation bar, 6.12 kagad, decisive advantage for white. Ang laking advantage po nun. Pag 6 plus, parang 2 pyesa lamang na value, no? So, pag king f8, ayun, dapat daw pong tira dito is knight d2. Huwag pansinin yung threat. Kasi pag kinain naman, may depensa naman eh. So, knight lang pala ang mainam na panggalaw dyan. Tapos, knight c4, laro-laruin yung knight. So, marami pong... O kaya, knight b1 pala, no? Para yun ang ipang-capture sa pawn c3. Pero dahil nag-king f8, mga kamatsas, ayun, natirahan po ng queen h8 check. Nag-king e7. At dito po mga kamatsas, pakiguess nyo po ang napakagandang brilliant move na binitawan ni National Master Medina, ang ating kababayan. Ano kaya yung matindi na yon? Sa ilang sandali lang po, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Ayun ang diferensya. May bishop takes f7 na hindi pwedeng capturing yan. May queen h7 check, matatangay po ang queen sa likod. Ayun, kaya untouchable po ang bishop, nakapingas sa isang banda. At dito nag-queen takes c3. Ayun, nag-queen e8 check, king f6, nag-queen e6 check, king g7. Ayun, kung tutuusin po ay pwede na bang capturing yan? Pero dito mga kamatsas ay inikutan muna, kinain muna yung pawn g6. Kumbaga, doon din naman mapupunte sa ganung situation. Kasi kung pupunta sa king h8, may queen h6, matchas kagad, or queen g8, di ba? Kaya obligado king f8. Yung nga lang, may paikot effect na naman na ganun. Ayun, parang grabe, parang electric pan, ano? Parang hélice ng electric pan. Umikot. Ayun, wait lang po mga kamatsas. Nagahang na yung aking chest base ang gamit ko po eh.
Only move naman is King F6. Bakit ayaw pang tumira? Ayun, naghang. I-post ko muna tong aking, ayun, tumira na rin po. Ay, hindi pala. Nag-King F6, ayan, tira ko na nga. And then, Queen E6 mga kamatsas. King G7. Ayun, actually pag Queen E6 check po, nag-resign na dito si Prin. Bakit po nag-resign? Kasi pag King G7, tutuluyan na pong capturein yon. Halimbawa, King G7, then Queen takes B3. So, meron bang perpetual check na magagawa? Halimbawa, kung mag Queen D2, ang titira lang po ay King H3. At halimbawa, mag Queen E1 para may mga threatening matches. Dahil nawala na nga po yung G6 at naikutan muna. Grabe yung ikot na yun. Ano, parang LC, ano? May Bishop takes H5 na kapag chumik dito, may angat lang po ng King G4. And then wala na pong kasunod na gulugulong check. White wins. Grabe. Nakasungkit po ng napakagandang may tuturing pong upset ito kung tutuusin eh. Kasi bilhin nyo sa rating, medyo malayo difference. And then, number 1 player ng Thailand. Ayan, si Vince po. Ano bang ranking niya sa Pilipinas? Pero definitely 2174. Mataas na rin pong rating yan. Pero nakakatuwa kasi ang mga Pinoy underrated sa ano eh. Kung tutuusin, laging underdog sa rating pero yung lakas hindi nagpapaiwan. Yung lakas nandun eh. Kung minsan Grandmaster strength pa nga ang Pinoy eh, kahit mababa rating eh. Kulang lang tayo sa exposure ng laro sa mga federated tournaments. Kaya, kumbaga mababa rating pero yung lakas halos nandun na mga kamatsas. Panabay talaga. Okay, ayan po ano. Pero proud pa rin po tayo dito sa ano na to kasi ang nagpa-number 1 player dito kay Prin. Walang iba kundi ang ating kababayan na si Biyaherong Chess Coach, FIDE Master Daniel Causo, no? Ayon sa post niya, nakikita ko sa Facebook, magkasama silang dalawa. So, ayan, very supportive po yung father ni Prin and then bata pa si Prin, ano? Napaka-suportado ng magulang and nakikita ko po na siya ang future first Grandmaster ng Thailand. Wala pang Grandmaster ng Thailand eh. Bago natin pasadahan ang laro na to mga kamatsas, palambing lang po, pahit naman po ang subscribe button sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Hit na rin ang notification bell all para lahat ng ating mga uploads mag-notify po sa inyo mga kamatsas. Maraming salamat po, lambing lang. Ang kalaban dito ng ating pambato na si IM Bacoho ay ang pambato ng Armenia, IM Gasparian. Magkasunod lang po sila ng board nila NM Medina, no? Board number 9 sila IM Bacoho, sila Medina naman board number 10. Siguro nagkakatanawan sila ng laban, ano, halos magkatabi. Ang ginawa ni IM Bacoho nag D4. Knight F6 naman si Gasparian. C4, E6, Knight C3, D5. Ayun, pa-Queen's Gambit na po. Kamukha ni Dubov itong si Gasparian, ano, kawig ni Dubov yung ilong eh. Knight F3, Bishop E7. Queen's Gambit declined na po ito. Bishop E7 variation. Pero kinain yung D5. Takes. Nag-Bishop G5. Ayun. Gustong i-transpose dito ni Bacoho sa Queen's Gambit na very famous, no? Yung Bishop G5 variation. Laro pa nila Kasparov nung araw yan eh. In H6 kinain, kain at nag-Bishop D3. Ayun. Develop. Para ready na rin pong mag-castling ang white sa king side. Castling, at nag-rook E8, B4. Ayun. Kung tawagin po itong B4 na ito, ay minority attack. Very natural po yan sa ganitong opening na bini-B5 yan, tapos i-exchange doon hanggang sa mag-rook C1. Magkakaroon ng target. Weak po ng black sa C6. Minority attack B4 po ang tawag dyan. At gusto kagad basagin dito ni Gasparian ang diskarte. Nag-A5 kagad, bini-5. Para naman talaga dyan yan eh. Ayun, teka muna mga kamatsas, ano? Pagtira, okay, so bookline pa ito. Nag-C5, ayan, para may pressure po sa pawn D4. Nag-rook C1, ayan, no? Bookline na bookline, siyang siya, nangyari na po ito eh. Ayun, dito nagkaiba. Kasi tinira po nitong nakaraang 2022, C4 ang tinira. Ayan, pero ngayon, 2026, tinirahan naman ng B6. Kumbaga, maintain lang yung C5. Pero itong B6 ay blunderacious mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo ang natumbukan ng ating kababayan eh? Ang ganda, parang puzzle pala ito, no? White to play and makukuha po ang decisive advantage. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po. Buti nakita kagad, napansin kagad ni IM Bacoho. Capture lang, oh. Takes. Ito po. No, bakit kailangan timing na timing ang capture doon? Meron kasing
Boom! Knight takes D5. Napakagandang tirang sacrifice yan. Naobliga nila mag Bishop B7. Ang agang mag-blunder ni Gaspar yan, ano? Yan. Kasi kung kakainin po ito, aray ko ang tawag dyan. Bishop H7 check, sacrifice, makukuwinless. Fatal kagad. Talo kagad yan mga kamatyas. Queenless ang maaga. Kaya, napilitan na mag Bishop B7 na lang. At, ayun, dinaan na sa dinaan na sa yaman. Sa isang iglap lamang ay 2 pawns up kagad ang lamang ng ating kababayan. 2 pawns up oh. Knight D7, tinirahan pa doon, di double na naman. Ayun, nag-rook D8. Okay, may Knight C5 na paparating. Pinakain yung bishop, pero kinain, ano? Knight C5 double at nag-rook C7 ulit. Kinain ng knight, bumawi. Kasi isang pyesa yan at nag-knight D4. Okay, para ma-disconnect muna yung torre sa pagkakadepensa. Aalis muna yung knight. Nag-queen E5. Ayun, may pasimpleng threat sa rook. Bumaba muna rook C2. Okay. At nag-queen E4. Dumikit. Depensa. Nag-queen F3. Wala na eh. Yun na talaga yung kasabihan eh. No? Pag lamang ka na ng pyesa, daanin sa yaman. Palit-palit para di na makapalag. At wala namang panahon na makipag-exchange talaga. Wala na eh. Kailangan i-maintain ang mga pyesa ng black para makapanggu-panggulo. Nag-G3 habol. Queen E7 takbo. Parang hindi ba pwede mag-knight C6 double? Nag-queen F5 tineret ang knight sa D3. Pero para mas maliwanag baka kamatyas maintindihan natin, baka maging tanong nyo, coach, bakit hindi tinalon ang knight dyan? Kitang-kita may double. Magku-queen B7. Ayun, ipipin muna. Hanggang sa makaiwas na po yung torre sa D8. Okay, may pang-pin. Pero balik tayo mga kamatyas. Sa ginawang queen F5, threat ang knight. Queen A3, pinang depensa. Rook C7, inatake ang pawn F7. Rook F8, depensa. And then push B6. Hindi pwedeng galawin ng pawn A2. Bitin ang knight. Naku po, paano ngayon yan pag na-deliver na yung pawn sa B7? Napakalakas na pass pawn. Knight B4, B7, Rook B8 at dito mga kamatyas, ayan na, naglabas na naman ng matinding tira dito ang ating kababayan. Pakiguess nyo po ang brilliant move na yon sa ilang sandali lang. Tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! May Knight E6 sacrifice. At dito po napatira ng Knight A6. Tineret muna ang Rook sa C7. Pero atin munang silipin, kapag kinapture po ang sacrifice knight, mayroong Queen E5. Ayun ang malakas. Ito ba, hindi ba pwedeng Queen G6? Hindi ba pwede? Wait lang ha. Tira ng computer tong Queen E5 eh. Kung ganito, Queen, para may threatening matches. May ganon. May Queen B2 ano. May Queen B2. Gaganon lang. Pero ano pa rin, pag nag-Queen B2, lamang pa rin ng puti eh. Decisive advantage pa rin. Bumaba nga lang ng konti. Pero itong pinaka-the best. Queen B2, threatening matches. At dito po ay, halimbawa, kung mag-Rook F7, only mo ba, no? Rook F7, tapos sisimplihan lang ng capture, and then Queen takes B8. Wala na. Fatal na naman. At mag-promote na yung B-pawn. Wala na yan. So, balik tayo. Kaya ang ginawa dito ni IM Gaspar, nag-Knight A6, pero sinimplihan lang po ng hindi mapigilang rumaragasang threatening matches. Queen E5, threatening matches sa G7. Resign ang pambato ng Armenia mga kamatyas. Kasi kung kakapturin, kitang-kita Queen takes G7 matches. Pag kinapture po ang knight, Queen takes G7 matches pa rin dahil mabubuksan naman ang control ng 7th rank. Matches pa rin. Grabe! Rumaragas ang performance si IM Bako. Bagamat natalo siya no, sa round number 6 pero grabe naman, bumabawi talaga ang Pinoy talaga. Woo! Hindi susuko. Tuloy-tuloy. At ito na po mga kamatyas ang kanilang standing. Silipin po natin. Ito po muna yung mga results mga kamatyas. Grabe yung IM ng Russia. 5.5. Tinalo na naman yung GM. Grabe yung performance itong IM na to. Silipin lang natin sandali mga kamatyas. Tingnan nyo, grabe performance ng IM na to. Isa lang ang pinatabla dun sa IM ng Russia. Halos grabe ilang GMs na pinipisak niya. 1, 2, 3. Grabe. Tsaka isang WGM. Aray ko. Grabing IM ito. Mag-GM norm ito. Ang lakas. Balik tayo sa results mga kamatyas. Sa mga Pinoy, ano?
Ayun, nanalo ang ating kababayan. Ganda oh, board 9 and 10 mga kamatsas oh. Magkatabi sila eh, parehong panalo. Sarap sa mata. Board number 12, ayun, tabla si FM Nuri kay FM ng Russia. At madali namang makita kasi yung flag eh. Baba pa tayo, baba pa. Ayun, si FM Kauso, may nalampasan ba akong Pinoy? Sorry po ha. FM Kauso, tabla po kay FM Sheglob ng Russia din. IM Consyo, nanalo sa FM ng Russia. Ayan, and ayun, board number 68, ang ating kababayan na si ACM Narzabal, tabla po kay WFM Garmash. Ayun. Meron ba ako nalampasang Pinoy? Pasensya na po kung minsan sa flag lang kasi ako tumitingin kaya medyo nalilito ako. Ayan po, at ang pairing na asahan po natin this round number 8, 10 rounds po kasi itong Swiss system na ito eh. Ito po no, ayun, board 1 yung IM 6.5, grabing IM yan. At board number 6 naman po ang ating kababayan na si IM Bacoho. Ang kalaban niya ay IM ng anong bansa yan? Ayan no, si Triapisco Alexander. Russian to. Ayun, and magkadikit na naman sila ng board oh. O magkatanawan. Board number 7 naman, si National Master Medina. Ang kalaban niya ay si PD Master Bukriev Stanislav ng Russia pa rin. O bakit ang daming Russia dito? Nasa Russia eh. Nandun ang venue eh. At FM Nuri, board number 14. Sino pa ba? Board number 33, IM Conso. Board number 40, FM Kauso, biyaherong chess coach. Kalaban niya ay si Sukisyasyan. Grabe. Taga-Armenia, no? Grabing hirap bigkasin ng pangalan, ano? At Narzabal, board number 70. Ayan. Okay. So, sulong, mga kababayan, mga pambatong Pinoy. Ayan. At pag may time po tayo, pasadahan din natin ang naging resulta po doon sa Manny Pacquiao Cup. At mayroong upseta na nangyari doon. Nanalo tayo na naman sa Grandmaster. Abangan nyo po yan. Papasadahan natin. Sana makakuha tayo ng mga PGN games doon at mapasadahan po natin. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong patuloy na pagsuporta. And don't forget to subscribe our channel mga kamatsas. And then nagawa na po kayo ng Internet Chess Club. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing. Maraming salamat po.